Dating Vice President Sara Duterte natatakbo siya sa 2025 midterm elections. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's video, VP Sara, magre-resign na nga ba? Yan guys, yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Kasi nga, na-invite siya guys at naglabas siya ng statement. So ang sabi niya, sa susunod na election, tatakbo ako. Kaya ngayon pa lang, nangangampanya na ako. Dahil nalaman daw niya na ang kanyang kapatid, itong si Mayor Baste ng Davao, hindi na tatakbo. At itong si Pulong Duterte na congressman sa ngayon, hindi na rin tatakbo. So, ano kaya ang ibig niya sabihin guys? So, ibig sabihin ba nito, magre-resign na siya? Kasi ang term niya, di ba, alam naman natin, Vice President siya, nanalo siya last year lang, 2022. Hanggang 2028 pa ang kanyang term. So, anong ibig niya sabihin dito, guys? Anong ibig niya sabihin? Magre-resign siya? Kasi, madali namang i-trace eh. Kung tatakbo siya sa 2025, magre-resign talaga siya bilang Vice President. Kasi midterm election tayo, di ba? So, ibig sabihin na midterm election, ang tatakbo niyan mula sa itaas, senador, di ba? Gobernador, mayor, at mga congressman, councilor. Yan ang midterm election natin sa 2025. Kaya bakit niya nasabi ito? Ano, nagdadrama lang ba itong si Inday Sara guys? Para makakuha ng atensyon, di ba? O para guluhin yung mga kalaban niya sa politika. Kaya nga, di ba? Ang aga naman yung mga kampanya kung talagang pangangampanya nito, di ba? So ngayon guys, panoorin muna natin yung mismong sinabi niya kung saan talagang sabi niya tatakbo na siya sa next election, no? Although hindi niya binanggit yung 2025, pero tingin natin yun na yun. 2025 talaga sa tatakbo. Alright? So, pasok, VP Sara. Dating Vice President Sara Duterte natatakbo siya sa 2025 midterm elections. Yan nga ay kahit sa 2028 pa magtatapos ang termino niya bilang vice-presidente. Sa isang talumpati sa Davao City, sinabi ni VP Sara na ngayon pa lamang ay nangangampanya na siya. Hindi na raw kasi tatakbo sa susunod na eleksyon ang mga kapatid niyang sina Davao City Mayor Baste Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Hindi naman binanggit ni Duterte kung anong posisyon ang tatakbuhan sa 2025. Mga senador, kongresista at lokal na opisyal ang inihahalal tuwing midterm elections. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ano sabi niya? Ngayon pa lang, sabi niya sa mga kausap niya, di ba? Mangangampanya na ako. So palakpakan din, di ba? Yung mga tao doon, kung sino-sino mga yun. So, dahil nga, nabalitaan daw niya talaga na hindi natatakbo itong si Baste, si Pulong. So, totoo kaya to guys? Kasi marami napapaisip dito eh. Actually, marami ang nagtatanong ngayon kung ano nga ba talagang gusto ni VP Sara. Di ba? Kasi malinaw naman talaga kung tatakbo siya, mayor lang. Di ba? Kasi yan ang ano eh. Yan ang posisyon niya dati sa Davao, di ba? Mayor siya ng Davao. Or, posible siguro baka senador. Kasi, hindi natin alam kung may mga nangyari ng ganun, diba guys? Dating Vice President, biglang nag-resign. Tapos senador ang tatakbuhin, bumaba pa sa pwesto. Tignan natin guys ha. Tignan natin. Ngayon ang tanong guys, ang tanong, pwede ba pang hawakan yung sinasabi ni Inday Sara, diba? Na itong si Basti rin, si Pulong, hindi tatakbo. Hindi ba ginawa din ng tatay niya yan? Anong sabi niya nung 2016? Hindi ako tatakbong presidente, ayoko yan. Di ba? Sabi ni Digong. Pero ano nangyari? Last 2 minutes, di ba? Sila substitute. Itong sino ba itong naging DILG? Secretary niya, di ba? Na
pumalit sa kanya. Siya yung nag-file yun, tapos pumalit si Digong. At ganoon din, di ba guys, si Sara, nag-file na siya ng certificate of candidacy as mayor dyan sa Davao. Ano sabi niya? Hindi ako tatakbo ng mataas na posisyon. Mayor lang ako. Pero kagaya ginawa ng tatay niya, substitute din. Di ba? Nagpalit sila ng kapatid niya at yun, tumakbo siya bilang vice president. So, ano to? Binobola lang niya ba yung kababayan niya, guys? Mga Dabawenyo. Di ba? Kasi malinaw eh. Na siguro gusto tumakbo mayor, niloloko niya mga kababayan niya kung hindi siya tatakbo. 'Di ba? At kung hindi siya magre-resign, kailangan niya mag-resign talaga kung tatakbo siya ng mayor. Kaya kayo guys, ano sa tingin niyo guys? Nagdadrama lang ba itong si Sara? Nanlilito lang, 'di ba guys? Para yung mga kalaban niya sa politiko mahirapang mag-isip kung anong gagawin nila, 'di ba? O chika lang to guys. O chika lang para lang mapag-usapan, di ba? Na sa 2025 ay tatakbo daw sa uli. So kayo nang bahala guys, malaya kayong mag-comment. So para sa akin, malabo yan. Hindi pa natin yung pwedeng panghawakan kasi nga may record sila. Na yung sinasabi ngayon, iba sa darating na panahon. Alright guys, hanggang dito naman po. Abangan nyo ang susunod yung vlog. Thank you very much.